everyone! Blessed Sabbath day and blessed Saturday to everyone. So today, i-share ko po sa inyo is the end time blessing. So ano nga ba tong end time blessing na ito? Ito po ay matatagpuan sa Joel 2:26. Kayo'y kakain ng sagana at kayo'y mabubusog. At inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon yung Diyos na gumawa ng mga kababalaghan para sa inyo. So sa huling panahon na ito, makikita po natin na talagang wala ng kapayapaan sa mundong ito. Lahat po ng makikita natin sa headlines ng news, sa social media ay talagang puro kaguluhan na. Wars, rumors of wars, takot, kasamaan, lahat ng mga kasamaan ay pasama ng pasama. Walang tigil na kasamaan, 'di ba? At padami na din po ng padami ang mga nadidisgrasya, mga namamatay. Nakikita po natin yung kakatapos lang na earthquake dito sa ating bansa sa Cebu. Grabe po, 'di ba? Ang daming mga napahamak, ang daming mga namatay, ang daming sugatan, ang daming nagutom, ang dami, ang gulo-gulo, 'di ba? Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan. Ang kanyang mga anak ay tatanggap ng pagpapala at kasaganaan hindi lamang po sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa spiritual at buhay na walang hanggan. At ang tanong, paano tayo makakaranas ng pagpapala sa gitna ng kaguluhan? Number 1, the blessing of provision. Ang Diyos ay tapat na magbigay ng mga kailangan po natin. Kahit saan at kahit anong panahon at mga panahon ng kaguluhan, hindi po nagkukulang ang Diyos sa atin. Hindi po tayo nagugutom. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Kasi 'di ba po sabi niya sa kanyang salita, "But the Lord shall supply all your needs according to His riches and glory." 'Di ba? Kaya ang Diyos po ay napakabuti sa ating buhay. Kung tayo lang po ay mananampalataya, ay hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga po sabi niya sa Joel 2:26, kayo'y kakain ng sagana at kayo'y mabubusog. Kaya po sa buhay natin, kapag po tayo ay nakakaranas ng paghihirap o ng gutom, ang tawagin lang po natin ang Diyos. Dahil wala na pong ibang makakatulong sa atin kung di ang Panginoong Jesus. Dahil ang pangako niya po sa atin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. At ang pangako niya po sa atin, my plans for you is to prosper you and not to harm you. My plans for you is to give you hope and a good future. Kaya nga po, yung mga pagpapala natin sa buhay ngayon ay hindi po galing sa sarili nating hirap o sa sarili nating pagod. Yan po lahat ay galing sa Panginoong Jesus. Wala na pong iba. 'Di ba? Dahil sino po ang nagbibigay ng ating buhay? Walang iba kundi ang Panginoon. Paano po tayo gumigising ng umaga? Paano po tayo nagkakaroon ng hininga? Wala pong iba kundi sa Panginoong Jesus. Bawat pagdilat natin, ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Ang bawat hininga po natin sa ating paggising, Diyos po ang nagbigay niyan. Hindi po sarili natin. Kaya that is the blessing of the Lord sa buhay po natin. Ang buhay pa lang po natin na gumigising araw-araw, ipagpasalamat na po natin yan. Dahil hindi po tayo naka-oxygen at hindi po tayo naghihingalo. 'Di ba? Masigla po tayo sa ating paggising. And number 2, the blessing of protection. Ang mga anak ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, nasa ilalim ng kamay ng kanyang proteksyon. Kahit maraming napapahamak sa ating paligid, iingatan niya ang kanyang mga anak. Sabi niya nga po sa Psalms 91 verse 7, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, 'di ba, yung yung mga nakakaranas po ng sakuna, may mga namamatay, tulad po sa lindol na yan, pero may mga niligtas pa rin ng Diyos, 'di ba? Niniligtas ng Panginoon ang mga anak niya sa mga nagbabadyang trahedya.
'di ba? Nililigtas tayo ng Panginoon at pinoprotektahan niya tayo sa bawat araw ng ating buhay. Yun na nga lang pong pupunta ka ng office everyday na hindi ka na disgrasya, it's one of the blessing sa buhay mo ng araw na yon. Yung pupunta ka ng palengke at hindi ka na disgrasya, hindi ka na bangga, hindi ka na sagasaan, it's a blessing, kapatid. 'Di ba? Alam niyo po, big or small, it's a blessing from the Lord. At dapat po natin yan ipagpasalamat dahil yang buhay po natin na ito ay hindi po tayo ang may hawak. Diyos lang po ang may hawak ng ating buhay. Ang Diyos po ang nakakaalam kung hanggang saan ang ating buhay. Kaya pagpasalamat po natin everyday yung blessing of protection ng Panginoon sa buhay natin dahil nakakauwi tayo ng safe. 'Di ba? Pagaling po natin ng office o ng palengke, ng mall, nakakauwi po tayo ng ligtas sa ating mga pamilya, 'di ba? At nakakatulog po tayo ng mahimbing sa gabi. So that is one of God's blessing to us every single day. And next po is the blessing of peace. So ang mundo po ay puno ng takot at kaguluhan. Ngunit kay Jesus ay may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yan nga po yung sinasabi ko na hindi kayang bayaran ng salapi at hindi kayang bilihin kahit gaano ka po kayaman. Itong peace na to ay hindi mabibili sa Shopee. Itong peace na to hindi siya mabibili sa Lazada. Itong peace na to ay hindi po siya mabibili sa palengke o kahit saang part po ng mall. 'Di ba? Ito lang po ay mahahanap at matatagpuan kay Lord Jesus Christ. 'Di ba? Kaya nga po ang daming mga nagpapakamatay, ang daming na-anxiety, ang daming na-depress. Dahil nga po, wala si Lord sa buhay nila. Hindi po nila mahanap yung tunay na kapayapaan. Pero kapag tinawag po natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, makakatanggap po tayo ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Sabi niya nga po sa John 14:27, "Peace I live with you. My peace I give you." Ito pong kapayapaan ang nagbibigay lakas sa atin upang magpatuloy na maglingkod o magpatuloy sa buhay natin araw-araw. Kaya nga po, 'di ba, kahit na gaano kakayaman, kahit gaano kakasikat, kahit gaano kakatanyag, ka-successful sa buhay, kung walang kapayapaan na tunay sa puso mo at sa isip mo, ay hindi po magiging buo ang pagkatao mo at ang buhay mo. 'Di ba? Kaya po, itong kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus, kailangan pong tanggapin natin ito. Itong kapayapaan na to ang tunay na makakapagpasaya sa atin. Dahil useless po lahat ng kayamanan natin, useless po lahat ng mga material na bagay na meron tayo kung wala po tayong kapayapaan. Mayaman ka nga pero magulo yung pamilya mo, magulo yung relationship nyo ng asawa mo, magulo ang relationship mo sa inyong mga anak. Yung mga anak mo nag-aaway-aaway, yung mga anak mo nasa labas, nagda-drugs, ang sama-sama, di ba? Useless po lahat ng mga kayamanan na yan kung wala pong kapayapaan sa loob ng tahanan. Useless po ang mga bagay dito sa mundo, ang mga properties na yan, kung wala pong pagmamahalan sa loob ng tahanan. Kaya nga po yung peace na binibigay ng Diyos sa atin is such a blessing. 'Di ba? Yung magigising ka sa umaga na may kapayapaan sa isip at puso mo, napakasarap gumising. Tapos, matutulog ka ng may kapayapaan sa puso at isip mo, napakasarap matulog. Yun po ang totoong tulog ng mahimbing. 'Di ba? Kaya, yan po ang pangatlong pagpapala ng Diyos sa atin. And number 4, the blessing of spiritual fruitfulness. So sa huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu upang palakasin ang kanyang mga anak. Hindi lamang upang manatili, kundi upang maging ilaw at patotoo sa buong mundo. Sabi niya nga po sa Acts 2:17, "In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people." Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao at ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae
ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Hindi po habang buhay na sa ibabaw tayo ng mundo. Lahat may hangganan, lahat may katapusan. Pero sa mga panahong ito, gagamitin ng Diyos ang buhay natin para maging pagpapala sa iba at para maging ilaw, 'di ba? Kaya nga po, ang Holy Spirit ay nandito sa atin. Holy Spirit is guiding us and teaching us. At talagang kung tayo lang po ay magsisik ng word ni Lord, ay makikilala po natin ang Diyos. At sa pagkilala po natin sa Diyos at maramdaman ang kanyang pagmamahal, ang pagmamahal at ang pag-ibig niya po ay magiging ilaw para po maihayag natin ang pag-ibig niya para sa iba. 'Di ba? Yun nga po yung sinasabi ni Lord na kung mahal mo ako, mahalin mo rin yung kapwa mo. Love your enemies, love your persecutors. Mahalin mo lahat. 'Di ba? Mahalin mo lahat sa paligid mo kahit gaano kasama yan, ipanalangin mo sila. Kaya tayo po ay dapat maging ilaw sa huling mga pagkakataong ito. Di ba po, hindi po natin maikakaila na sa social media ngayon, mapapanood po natin at makikita natin at ang mga iba't ibang bata, kahit mga ages 2 and above, ay nakakapanaginip na po um, coming ni Lord, na talagang darating na si Lord, malapit na malapit na. At hindi po natin yun pwedeng itago dahil po ang Diyos na po mismo ang nagsabi nito sa Acts 2:17 na sa last of the last days, ang mga bata ay makakapanaginip ng kanyang pagdating at yan po yung nangyayari na. Hindi man po natin alam kung kailan at anong oras, pero alam po natin na malapit nang dumating ang Diyos. 'Di ba? Nakikita po natin 'yan sa mga nagaganap na news headlines ngayon. Andiyan na po lahat ng mga prophecies. It's unfolding in front of our eyes, 'di ba? Kaya nga po dapat maging excited tayo dahil ang Diyos po ay nandito para iligtas ang bawat isa. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng regalo at napakagandang regalo na hindi na po kayang bayaran ng kahit anong salapi. Ano po ba itong regalo na to? Yun po yung number 5. The blessing of eternal hope o walang hanggang pag-asa or eternal life. 'Di ba? Yun po yung panglima. Yun po ang greatest blessing. Hindi lang po sabi ko sa inyo sa material, sa physical, sa financial, kundi sa spiritual. Wala na pong mas ibang mahalaga na pagpapala sa buhay natin kundi ang pagpapala ng kaligtasan. Kaya nga po ang pinakamalaking pagpapala ng katiyakan ay yung pagbabalik ni Kristo. Ang kasaganaan na hindi nasisira ay ang buhay na walang hanggan kasama siya. Yan po ang tunay na blessing na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayong end times po, yan na po yung pinakamagandang blessing, pinakamagandang gift na pwedeng ma-receive ng isang tao sa kanyang buhay. Sabi niya nga po sa John 14:3, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Di ba pinangako sa atin ni Lord na babalik siya muli at kukunin ko kayo at dadalhin kung saan ako naroon. Ang ganda po ng blessing na to at ang gift na to na binigay sa atin ni Lord. Dahil po alam nyo ang mga material na bagay, ang mga sasakyan, mga properties, yan po ay hindi panghabang buhay. Yan po ay mawawala, yan po ay naluluma. Pero ang blessing po ng kaligtasan at ang katiyakan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, ang pinakamalaking tinanggap natin at tatanggapin natin sa buhay natin. Kaya nga po, 'di ba, yung salvation na ito na binibigay sa atin ng Diyos, ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin natin. Para po kapag natanggap natin, mayroon na pong kasiguraduhan na buhay natin ay
para sa Diyos lamang. Kaya nga po, sa gitna ng huling panahon na ito, maaaring tumindi ang dilim. Pero lalong nagninining ang liwanag ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang sa material, kundi ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos, kapayapaan, espiritu at walang hanggang buhay na kasama ng Diyos. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Kailangan po nating manalig. Huwag po tayong matakot at mangamba. Ang kailangan po nating gawin ay magtiwala na si Jesus ang ating pag-asa. At number 2, manatili. Huwag po tayong lumayo sa Diyos kahit ano na pong gulo, persecution ang nararanasan mo, anong sinasabi sa'yo ng ibang tao, sinasabi nila sa'yo na, ayan na naman, si ganito, hallelujah, puro Diyos, Diyos yung sinasabi niya, hayaan niyo po sila. Ang importante na papahayag po natin ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng taong kaya nating abutin. At kahit ano pong sabihin nila, kailangan po manatili tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya. Dahil wala pong iba tayong haharapin sa huling pagkakataon at sa huling oras, kundi ang Diyos. Sa Kanya po tayo haharap at hindi po sa tao. At ang Diyos po ang maghahatol sa atin at hindi ang tao. At number 3, maglingkod. Maglingkod po tayo patuloy sa Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Sa huling panahon na ito ay tinawag tayo ng Diyos hindi lamang para tumanggap ng pagpapala, kundi upang maging pagpapala sa iba. Kaya ang buhay po natin ay maging pagpapala, hindi lang po sa loob ng ating pamilya, kundi po sa labas. Higit sa lahat, sa labas. 'Di ba? Kaya po kahit ano pong gulo ng kapaligiran, ano pong mga chismis, ano pong mga kung ano-anong mga sinasabi ng iba sa ating paligid, just focus to the Lord. Just focus on Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya po, tayo ay magtiwala sa Panginoong Yesus. Tayo ay manalig, manatili, at maglingkod. Kaya po, sa oras na ito, gusto ko pong tanggapin nyo ang Diyos sa inyong puso, buong buo, sa inyong isip, at sundan nyo po ang aking panalangin na naririnig na inyong tenga at sinasambit ng inyong mga bibig. Amang banal, sa oras na ito, ako po'y nagpapasalamat sa buhay at mga pagpapalang ibinigay mo sa akin. At sa oras na to, ako po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa mga sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan. At ako din po, Panginoon, ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan ko. At ako din po ay nagpapatawad at nagre-release ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa akin. At sa oras na to, dalangin ko po na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kaharian. Tinatanggap po kita sa aking puso. Pumasok ka po sa akin, Panginoon, at ikaw po ay aking maging Diyos at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, tinatanggap kita. Iligtas mo po ako, Panginoon, na sa iyong muling pagbabalik ay makakasama ako. At dalangin ko na proteksyonan mo ako, Panginoon, at ang aking buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon, Amen. At sa oras na to, ako na lang po ang mananalangin sa inyong lahat. Father God, I pray for these people na nakarinig ng inyong mga salita. Dalangin ko na ang mga salitang ito ay siya pong mailagay sa kanilang mga puso at may isa pamuhay nila. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang bawat isang nakarinig ng iyong mga salita at anuman ang kanilang hinihiling sa kanilang buhay, kagalingan man, pagpapala man, Panginoon, buhay na walang hanggan man,
At kahit ano pa man, Panginoon, maliit o malaking bagay, alam ko po na ipagkakaloob mo ito. Dahil sabi mo, Panginoon, sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Kaya Lord, as we call unto you, we know that you are here to listen to us because your arms are not short not to give the answers of our prayers and your ears are not deaf not to hear us. Father, continue to bless everyone. Continue to be with everyone, Panginoon, ano man ang kanilang pinagkakabalahan, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, kanilang mga trabaho. Thank you for the increase, promotion, healing, good health and strength be upon everyone of them, Father God, and especially salvation. Father, maraming salamat, Panginoon, na sa mga salitang narinig nila, ay dalangin ko na maramdaman nila ang iyong pag-ibig at tunay na pagmamahal sa kanilang mga buhay. At patuloy po silang maglingkod sa iyo at saliksikin ang bawat salita mo, Panginoon, dahil wala na pong mas malaki pa sa mga pagpapala sa mundong ito, sa mga material na bagay, kundi ang buhay na walang hanggan na ibinigay mo na po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at anuman po ang kanilang mga ginagawa sa oras na to, ingatan at gabayan mo sila, Father God. Sa oras na to, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya, Panginoon, hawakan mo ang aming buhay at patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng tamang kaisipan upang maging mabuting tao, mabuti sa bawat tao, Panginoon, sa aming paligid na kami po at ang buhay namin ay maging pagpapala sa iba, Father God. Continue to use every one of us to become channel of blessing and to become a living testimony. And thank you so much, Father God, that Lord, continue to be with us, never leave us, nor forsake us. Unto you alone all the glory, the honor, the worship, adoration, praise, and thanksgiving in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. So maraming salamat everyone and see you on my next video. Jesus loves you. Bye!